So, this week, nandun pa rin tayo sa sa call center, no. So, hindi pa full details ang storya natin doon, and so far medyo exciting, medyo stressful din dahil may mga kausap pang mga tao na na galit, no. Kasi pala agaya niyan yung queuing kasi panahon ng enrollment ngayon doon sa insurance. So galit sila, minsan daw 30 minutes, 1 hour na, tapos pagdating sa amin, papasa din pala namin sila sa iba. So galit na galit. So maintindihan mo rin talaga, no. Tapos minsan may mga error pa rin sa mga bills, yung kanilang premiums, no. So patibayan talaga, patibayan. Last man, last woman standing. Kasi halos nangalahati na yung grupo namin na nag-resign na yung iba, tapos may patuloy pa rin may nagre-resign. Talagang nalalagas talaga. Kaya bilib ako rin sa mga working student, talagang bilib ako sa inyo. Isipin nyo, call center sa gabi tapos sa umaga nag-aaral. Grabe, ibang klase. Mabuti pa yung sa time ko sa fast food, kasi nung time namin sa fast food, hindi ka papayagan na basta-basta tumira ng 8 hours ng work. 8 hours ng work, tapos 8 hours ka sa school. Halos 4 hours, 3 hours ka na lang matutulog sa araw-araw. Bibigay yung katawan ng tao, eh. Kaya ako ngayon, ba't pinapayagan na? Dati, tawag namin doon part-time. So, pagka nasa fast food ka, 4 hours ka lang doon. Tapos sa school, 4 hours din. Ganun lang. May panahon ka pa rin matulog, no? Pwede ka pa mag-overtime ng konti. Pero ngayon, grabe. Isipin mo, 9 hours ka sa call center, tapos 4 hours ka sa school, di ba? Halos di pa kasama yung travel time nun. Parang hindi mo na sinama yung sleeping time, no? Kaya ibang klase talaga yung mga working student, no? Tapos saka yung mga bata, believe din ako sa kanila dahil yung mga high school graduate, kasi tinatanggap dun sa call center yung mga high school graduate. So that will be like 18 sila or 19, ganun, no? Tapos sisigawan sila ng mga customer, no? So dapat talaga matibay ka para matanggap mo yun, no? Hindi kagaya ko na syempre medyo matagal na ako sa buhay, no? Alam ko na yan. Alam ko na yung galit nila o no? Mga drama nila, paiyak-iyak, no? So, kuha natin yan. Pero yung mga bata, bilib ako dahil na-adapt na nila yung sarili nila sa mga ganong sitwasyon. Siguro ganun na siguro sa makabagong panahon. Talagang kailangan mag-suffer, maghirap dahil dumating sila sa buhay nila, mahirap na talaga. Talagang hirap na yung mga tao. Working in this situation na wala nang moral, no? Halos wala nang moral, tapos lahat puro panggugulang na gusto, madaling pera, no? Diskarte, madaling pera, manloloko, panloloko, mga sugal, di ba? Sinusuportahan pa ng mga leader natin yung mga ganyan, mga sugal-sugal, nasa trap tuloy yung mga Pilipino na maniwala sa mga ganyan, na diyan sila yayaman, hindi sa hard work at hindi sa pag-aaral, no? Kaya yung iba nagsasabi, matatanda nung panahon na natin na sabi nila, pag mag-aaral ka mabuti para mabago mo buhay mo, no? Kagaya nga nung sinabi nung kumpare ko, sabi daw na yung tatay niya na magsasaka daw yung tatay niya, nanay niya, tatay niya magsasaka. So sabi niya, igagapang ko kayo sa buhay para lang mabago nyo buhay nyo, no? So yung kumpare ko yun is abogado na, tapos mga kapatid niya mga abogado rin, no? Naging abogado sila kahit na magsasaka lang yung magulang nila, tas talaga daw ginagapang utang-utang, no? Hindi pa raw na-harvest yung crops, hinihingi na yung advance payment, no? So parang parang sugal yun, na parang sigurado ka na makaka-harvest sila sa crops nila para maibayad. Ang ganda naman nun, dahil kabisado na nila yung kanilang farm, nakaka-harvest naman. Tapos pagka daw binayad dun sa dun sa investor, konti na lang, no? Kasi inutang na yung nauna, pinambayad na sa matrikula, no? So dati ganun, mag-aral ka mabuti para mabago mo buhay mo. Ngayon hindi, tibayan mo loob mo, dumiskarte ka kahit na masama o mabuti para may ahon mo buhay mo, no? Pumasok ka sa fake news, magpagamit ka sa mga politiko, di ba? Magbenta ka ng boto, magbenta ka ng laman, magbenta ka ng katawan, mambudol ka, manloko ka, di ba? Gawa ka ng mga video na parang totoo pero hindi naman, no? Para makakuha ka ng investor. Hanggang sa bandang uli, puputok yan. Ngayon, may mga arrest warrant na yung mga tao, no?
Kasi inisip nila mabilis ang pera eh, hindi yung pinaghihirapan. Ngayon, nasasabi ko to kasi this week yung kumpare ko, rest in peace, yung father niya sumama na sa Panginoon, no? Pero ang kicker dito is yung father niya is nabuhay na ng full life kasi it's age zero, no? So, okay lang. Pare, alam naman natin na Papa is nabuhay na siya ng full life na kinainggitan ng iba, no? Kinainggitan ng iba dahil yung iba, marami tayong mga kaibigan, mga in their 30s, especially me, no? Nasa riding world, no? Sa riding world, marami ko naging kaibigan na aksidente, full of dreams, no? Sasakay na sa barko, ganyan, kakasal na, no? May promotion na, nag-ride lang ng konti sa Marilake, nahulog sa bangin, patay, no? So, yung mga ganong instances, yung sinasabi mo na hindi mo maalam ang buhay mo, kung anong sasapitin mo, no? So, you live day by day with honor, no? Kaya pag may namamatay pala, no? Honorable death or death with honors, no? So, pagka nandiyan ka na, namatay ka na, yung mga tao nagsasalita ng magagandang bagay tungkol sa'yo, no? Yung iba siguro yung masasamang tao, wala nang pakialam sa gano'n, no? Yung mga kawatan, yung mga mandurugas, yung mandarambong, yung mga killer, no? Wala na silang pakialam sa gano'n, no? So, siguro wala na akong pakialam kung ano sasabihin ng mga tao sa akin. Basta gusto ko yumaman ngayon din. Parang gano'n yung naiisip ko. Sa iba wala silang pakialam, kaya hindi ginagawa lang nila lahat, magkapera lang, no? Kahit na anong paraan, magkapera lang, kahit na lokohin na nila yung kaibigan nila o kamag-anak nila, wala silang pakialam, no? So, napansin ko lang, di 88, balik tayo kay Papa, no? 80, kasi parang World War II pa yun, eh, nung pinanganak siya. Full life naman, tapos syempre nauna na raw si Mama, kaya parang na-miss na niya. So, parang lovebirds, no? Parang mga tunay talaga mga pag-ibig, no? Parang lovebirds. Pag nawala yung isa, parang malungkot na yung isa, no? Pero nabot pa rin daw ng mga 7 years bago sumunod si Papa, no? Pero ito ang kicker. So, may camera ako, tingin-tingin, camera, picture. Blur na lang natin yung mga iba, no? Out of privacy. Kasi importante rito yung storya. Hindi naman actually yung mga tao. Yun na experience ko this week. Ang pare ko, nung namatay yung papa ko, nandyan siya. So, naalala ko lang na sometimes matibay ka, no? Pero pag oras na nagdadalamhati ka, kailangan mo yung mga kaibigan mo. Napaka-importante. Yung makakita mo lang sila dyan, kahit segundo lang, no? Makasama mo, gumagaan na yung pakiramdam mo, no? Kaya pinilit ko kahit puyat-puyat, pumunta ako doon sa kaibigan ko, no? Ito yung kicker. Ito yung pinaka-kicker. Sa habang nandun kami doon sa pinaglalamayan, no? Siyempre may mga cubicle yan, eh. Yung ba? 1, 2, 3, 4, ganyan. So meron ding ibang mga pinaglalamayan. So paikot-ikot ako, nakita ko yung isa pinanganak 1966. Katabi nung kay Papa, 1966. 58 years old pa lang siya. No? Isipin mo yun, 58 years old pa lang siya. Nawala na siya dito sa mundo. Diba? So, malapit na sa edad ko. Isipin mo yun. No? Tapos, diba, hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin kung paano ka magkapera, yumaman, no? Kung ganun kang tao na iniisip mo yung mga ganun, yung mga kasamaan, instant magpayaman, sobrang yaman, kahit na nakawin mo na lang, no? Sa pera ng iba o pera ng bayan. Naiisip mo pa yun, no? Puro hate, puro racism, no? Mga ganun, mga manlamang, mga pondo ng taong bayan, no? Pinag-iinteresan mo, tapos sama-sama kayo, mga leader, sama-sama kayo, gumagawa kayo ng paraan para makuha yung mga perang hindi inyo, mapagtakpan. Ginagamit pa nila yung mga talents nila para mapagtakpan yung traces, yung pagnanakaw, para mapaghati-hatian nila ng tama. Gumagawa sila ng diversionary tactics. In the end, yung galing ng tao na yung ginagamit niya sa kasamaan in a legal way, no? Sabihin, nakaw tayo pero palabasin natin na legal. Ganon. Pero napaka-ikli pala ng buhay.
Yun ang napansin ko kung bakit nagkakaganon pa yung mga tao. Sometimes they become professional pa nga. Doon pa nila ginagamit. Tignan mo yung hindi natin masasabi yung mga tagapagtanggol na sa batas. Pinaprotektahan pa nila yung mga tao. Alam naman din nila na masasama. Kaya lang sworn nila yun na protektahan lahat, no? Until due process. Kita mo naman nawawalang sala yung mga dating may matitinding kaso. Nawawala ng sala. Yung plunder na mga kaso, nadi-dismiss pa, no? So hindi ko alam kung bakit ganun ang tao. In essence is it's a basic pa rin ng tao. Primitibo pa rin talaga mag-isip. Para din panahon ng caveman. Nagkaroon din tayo ng technology, pero actually yung human instinct siya pa rin parang barbaric pa rin, di ba? Gusto pa rin natin yung kaysa litisin tong tao na to, patayin na lang, di ba? Parang ganoon din, parang panahon din ng barbaric age, no? Tapos gulangan, nakawan, no? May tawag ng laman, may mga rape, no? Gumagamit pa rin ng mga substances, pampalakas, pampahilo, no? Noong unang panahon pa yun. So hindi pa rin tayo actually nagbago. In the end, primitive pa rin kasi kita mo yung may mga issues tayo tungkol sa kalikasan. Alam naman natin na kailangan natin yung kalikasan pero wala tayo, deadma, basta pera. Basta pera, maabutan ka, matapalan yung bunganga mo, di ba? Payagan mo na, sige, katayin nyo na lahat ng puno dyan, gawin yung pogo, no? Kita mo na sa gitna ng gubat may mga building, no? Building ng pogo. Sa gitna ng gubat, tapos Pilipino mismo ang nagpoprotekta sa lugar na yon. Mga security Pilipino, hot pursuit, talaga naman, pagka binayaran, tinapalan, wala na talaga. Talagang yung mga kagubatan natin, wala na yan. Basta may pera talaga, yari na. Ito pala sinasabi ko sa inyo, 1966, yung 58 years old na namatay. Sa katabi doon, naglakad-lakad pa ako. I tell you, may picture ako, pero blur na lang natin kung sino yung date na lang. 1966 din. Yung katabi nung isang 1966, ay, hindi ako nagbibiro. Parehas lang silang 58 years old. Namatay na din sila, no? So, dalawa sila. So, si Papa 80, 58 years old, 58 years old. Di ba? Life is too short talaga para dito sa mga hate, sa greed, no? Hindi mo alam kung bakit yung mga tao magkakamal talaga sila ng sobra-sobra para makontrol yung population. Makontrol nila yung population. Babayaran nila Kasi naririnig ko, election is coming. So, ang pinag-uusapan ng mga tao, hindi ito mga mga tao sa slums, no? Ito mga tao sa professional world. Pinag-uusapan nila kung magkano bigayan ngayong darating na election, no? Tapos makikita mo, meron tayong mga nagma-manage ng rules, no? Para maging patas yung eleksyon. Wala mo ng early campaigning. Pero makikita mo nagkalat na at hindi sila magalaw, no? Hindi sila magalaw yung mga malalaking tao, hindi magalaw yung mga early campaigning nila. Parang natapalan na naman bunganga nung mga nagma-manage para maging patas. In the end, nakikita nung kapitbahay natin na ang ating form of government ay hindi gumagana. Yun ang tandaan nyo. Tinitignan nila na yung ating form of government ay hindi gumagana talaga. Natatapalan lang ng pera. So, ineffective, no? Kaya tingnan mo kung paano sila pumasok sa lugar natin. Binabaliwala nila tayo, parang wala lang tayo, no? Parang etsipuera lang. Hindi natin kayang paalisin sila, no? Kaya nilang gawin lahat. Kasi yung form of government natin is lousy talaga. Kaya kitang-kita yan Kasi ang gagaling talaga nila, tignan mo na lang. Tignan mo na lang yung mga programs nila, yung mga program nila kagaya ng mga games, kagaya ng mga portal, yung mga shopping portal, di ba? Kita mo yan, mga games. Yung mga shopping portal mo, inganyohin ka pang inganyohin ka pa nilang tawag dito, mag-game sa loob ng portal. Isipin mo, believe talaga ako. Kapag pinaglalaro ka pa,
Magano ka pa, bumisita ka pa ron sa portal, magkakaroon ka ng coins, tapos meron dong games na parang didiligan mo yung halaman, lalaki, tapos magkakaroon ka ng prize. Pwede ka magkaroon ng 1 kilong bigas without doing anything. Kaya alam ko talaga alam nila kung anong nangyayari, tsaka alam nila kung likom ng bituka ng isang Pilipino. Wala lang talaga, no? So yung sinasabi ko sa inyo tungkol dun sa, kaya ang title nitong video na to is Honor in Death, no? Honor in Death. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ng mga tao, no? Kung gaano ka greedy ba? Greedy na halos pati yung future natin ay sinasantabi na lang. Example lang yung sinasabi ko sa inyo. Meron ako nabili para dun sa coffee session natin. Ito, 1,000 watts heater, no? Ito yung mga old school na parang lutuan, ganyan, no? Oh. Gumagana siya. Ayan, no? 1,000 watts. Gumagana siya. Dito natin papatong yung ating mocha pot, no? Mocha pot. Ito, heating element. Maganda, oh. May plug and everything. Tinesting ko na. Tapos ito, gradual to. Tataas. Alam niyo magkano to? Hulaan nyo kung magkano to. Hindi nyo ito mahuhulaan kung magkano. Ayan ang size niya. Oh. 140 pesos. 140. Eh, saan galing to? Galing pa to doon sa malayong lugar. Tapos bebenta ng 140. Paano nila nagagawa yun? Diba? Mamamangha ka. Hindi kayang gawin yun. Diba? Sa inflation ngayon, magkano na talaga ang real value nito? Ang real value nito, value ng hamburger, ganun. Ng ulam. As in, 140. Eh, siyempre pumatong pa dito yung nagbenta. Ibang class. Diba? Kaya yan, pag-isipan nyo mabuti. Honor in death. Sana, kung aalis na tayo dito sa mundo, dapat may magsasabi pa rin sa atin na maganda yung mga ginagawa natin. So that's honor in death. Okay, rest in peace, Papa, yung Papa ng kumpare ko. So, keep on living and keep on dreaming. Keep on riding.